Tapos yanigin ang Abra at iba pang probinsya ng isang malakas na lindol kahapon. Muling napag-usapan ang Big One. Ito ay tumutukoy sa isang 7.2 magnitude na lindol na magmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Tinatahak nito ang ilang bahagi ng probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at dito sa National Capital Region tulad ng mga lungsod ng Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa at Quezon City. Batay sa pag-aaral, sakaling mangyari ito, makararamdam ng intensity 8 na lindol ang buong Metro Manila at ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna pag tumama ang Big One. Ayon kay Kathleen Papiona, Senior Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, dahil sa lakas ng pagyanig, matindi ang inaasahang magiging pinsala nito. Kabilang na ang pagkasira at pagkaguho ng maraming gusali, bahay at iba pang istruktura. Pinangangambahan din ang mataas na bilang ng mga mamamatay at masasaktan. Heavy damage po na pwedeng mangyari sa mga residential buildings, around 12%, no, in total. And then public is around 8 to 10%. Ito yung heavy damage. Meron pa pong partly damage which is around 25%. And medyo yung ibang bahay, siguro lalo na yung mga hindi properly engineered, baka po magkaroon din niya ng mga cracks or baka yung iba mag-collapse na at that ground shaking na intensity 8. Batay sa pag-aaral noong 2013, tinatayang nasa 31,000 na mga tao ang maaaring mamatay pagkatapos ng lindol. 14,000 ang lubhang masasaktan, 112,000 ang magkakaroon ng serious injuries at higit 385,000 naman ang posibleng makararanas ng slight injuries. Aabot din sa 2.2 trillion pesos ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Paglilinaw ng PHIVOLCS, inilabas nila ang pag-aaral na ito hindi para takutin ang publiko kundi upang makapaghanda sa posibleng maging senaryo, lalo na't walang device para malaman kung kailan ito mangyayari. Pero syempre sabi mo nga, mas malaki na yung population natin ngayon, so baka mas marami, madagdagan ito. Kung hindi tayo naghanda, since nilabas namin itong information na to. Pero kung maghahanda tayo at yung mga recommendation namin, ginawa ng LGU, ginawa ng mga tao, mababawasan to. Payo ng ahensya sa publiko, makilahok sa mga programa na may kinalaman sa mga paghahanda ng isang individual, pamilya at komunidad sa lindol tulad ng earthquake drills, paghahanda ng emergency kit at iba pa. Siguraduhing sumusunod sa National Building Code ang itinatayong bahay o istruktura para maging earthquake-proof. Pagdating naman po sa individual plan, dapat po alam natin yung plan ng family. Kung nasa school tayo, evacuation plan po ng school o kung sa office, evacuation plan ng office. At mag-ano po tayo, sali po tayo sa mga earthquake drills. Kasi doon po natin malalaman kung nasan yung evacuation area, ano ba yung parang practice siya eh. Paalala pa ng PHIVOLCS, hindi lang sa Greater Metro Manila maaring magkakaroon ng The Big One. Posible rin itong mangyari sa ibang mga lugar sa bansa dahil sa umiiral na active faults at trenches sa iba't ibang mga lugar. Samantala, maging ang Department of Public Works and Highways o DPWH naghahanda na sa kinakailangang gawing pagresponde sa ganitong senaryo. Yes, I think we had been training our people. Meron kami yung ISO protocols namin on how to respond this kind of disasters. Train our people naman and nakapreposition naman kami sa ating mga equipment, quick response equipments in yung mga vulnerable areas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue.